Tahimik ang baryo ng San Isidro kapag sumasapit ang gabi. Kapag lumubog ang araw, tila nilalamon ng dilim ang mahahabang taniman ng mais na parang dagat na hindi gumagalaw. Matagal nang hindi nakakauwi si Lino. 10 taon siyang nagtrabaho sa lungsod. Ngunit nang mamatay ang kanyang ama, napilitan siyang bumalik sa probinsya upang asikasuhin ang lumang lupaing minana niya, ang mahabang maisan sa gilid ng bundok. Pagdating niya, napansin agad niya ang kakaibang katahimikan. Wala ang ingay ng kuliglig, at kahit ang hangin ay parang ayaw dumaan sa mga dahon ng maisan. Ngumiti lang siya. Nako, Nay, matanda na tayo para sa mga kwentong aswang. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, napatingin ito sa malayo, sa direksyon ng taniman. Unang gabi pa lang, hindi na mapakali si Lino. May naririnig siyang parang mahinang pagaspas sa labas ng bahay. Akala niya ay ibon lang. Ngunit bandang 12:00, may narinig siyang mahinang iyak. Parang sanggol. Tumayo ang balahibo niya. Lumabas siya, may hawak na flashlight. Wala, pero sa dulo ng taniman, gumalaw ang mga mais, parang may dumaan. Mabilis, tahimik. Kinabukasan, nagtanong siya sa mga taga-baryo. May nawawala bang bata dito? Tanong niya. Nagkatinginan ang mga tao. Hindi bata, sagot ng isa. Mga hayop ang nawawala. Minsan manok, minsan aso. Noong isang buwan, may isang lalaki ring nawala. Natawa si Lino, pero pilit. Hindi niya alam kung bakit biglang nanlamig ang sikmura niya. Habang lumilipas ang mga araw, napansin niyang may bahagi ng maisan na laging nakayuko ang mga tanim. Parang may mabigat na bagay na dumaan gabi-gabi. Isang gabi, nagpasya siyang magbantay. May dala siyang lampara at lumang itak ng kanyang ama. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng hangin sa dahon ng mais ang maririnig. Hanggang sa, may naapakang tuyong sanga. Napalingon siya. Wala pa ring tao. Pero parang may mga mata na nakatingin sa kanya mula sa pagitan ng mga halaman. Tapos, narinig niya. Isang mahina ngunit malinaw na tunog. Parang may tumutulo. Nang ilawan niya, nakita niya ang patak ng dugo sa lupa. Biglang hamangin ng malakas. At mula sa taas ng mga mais, may aninong dumaan. Hindi tao, hindi ibon. Isang nilalang na may mahahabang pakpak na parang balat, at kalahati lamang ng katawan. Napaatras si Lino. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang umiikot na mata ng nilalang. Mapatla ang mukha nito, mahaba ang buhok, at ang bibig ay nakangiti, sobra ang lapad. Hindi siya makagalaw. Unti-unti itong bumaba, at doon niya nakita, putol ang katawan sa baywang. Ang ibabang bahagi ay wala. Manananggal, bulong niya. Biglang sumigaw ang nilalang, matinis, parang humahati sa gabi. Tumakbo siya. Pag-uwi niya, agad niyang hinanap ang lumang ball ng kanyang ama. Doon niya nakita ang isang lumang notebook. Tinanggal niya ang ilang tangkay ng mais. At napaatras siya. Naroon ang ibabang kalahati ng katawan ng isang babae. Nakaupo ito sa lupa, parang naghihintay. At gumagalaw ang tiyan, humihinga. Biglang lumakas ang hangin. Narinig niya ang pagaspas sa itaas. Dumarating na ang nilalang. Mabilis niyang binuhusan ng asin ang katawan, nanginginig ang kamay. Sumigaw ang manananggal mula sa itaas. Bumagsak ito sa lupa, galit na galit, lumilipad palapit sa kanya. Muntik na siyang maabot. Sa takot, tinusok niya ng matulis na kawayan ang nakahiwalay na katawan. Isang nakabibinging sigaw ang umalangaw sa buong maisan. Biglang tumigil ang lahat. Tahimik. Sobrang tahimik. Akala niya tapos na. Pero nang umaga, napansin niyang may marka sa kanyang balikat, parang galos ng kuko. Mula noon, palagi niyang naririnig ang mahinang bulong sa gabi. At minsan, sa salamin, parang may nakatayo sa likod niya. Isang gabi, nagising siya na may dugo sa kanyang labi. Hindi niya maalala kung ano ang nangyari. At dahan-daang lumawak ang kanyang ngiti, hindi niya kontrolado. Muling narinig ang iyak ng sanggol sa labas. Lumabas siya, parang may humihila. Papunta sa maisan. Hindi na siya natatakot. Sa gitna ng taniman, naramdaman niyang sumasakit ang kanyang tiyan. Parang may humihila mula sa loob. Napahiyaw siya, at unti-unting, napunit ang kanyang katawan sa baywang. Lumabas ang pakpak, hamangin ng malakas. Sa malayo, may mga bahay na nakasindi ang ilaw. At sa unang pagkakataon, ngumiti si Lino habang lumilipad. Kinabukasan, may bagong kwento na naman sa baryo. May naririnig raw na pagaspas sa maisan.
May aninong dumaraan tuwing hating gabi. At minsan, kapag masyadong tahimik ang gabi, may boses na bumubulong. Huwag kang lalabas, lalo na sa maysan.